Good morning. Magbasa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 1 October 2023. Umpisa lang ng buwan. Nandito tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 2. Si David ay naging hari ng Judah. Basa. 2 Samuel chapter 2 verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh, pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Judah? Tanong niya. Lumakad ka, sagot sa kanya ni Yahweh. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, sagot ni Yahweh. Verse 2. Kaya't lumakad si David, kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, ang biyuda ni Nabal na taga Carmel. Verse 3, sinama rin ni David ang kanyang mga tauhan, pati ang kanilang pamilya. Verse 4, dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at pinuhusan nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Nang sabihin nila kay David ang mga taga-Jabes Gilead ang naglibing kay Saul. Verse 5, nagpadala siya ng mga tauhan sa mga taong iyon, dala ang pagbating, naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihang ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul nang siya inyong ilibing. Verse 6, kamtan nawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh at ako na may handang gumanti sa inyong kabutihang ginawa. Verse 7, maging matatag at matapang kayo. Patay na ang inyong haring si Saul at ginawa na akong hari ng mga taga-Juda. Ginawang hari ng Israel si Isboset. Verse 8, samantalang si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner, pinuno ng hukbo ni Saul. Siya ay dinala sa Mahanaim sa kabilang ibayan ng Jordan. Verse 9, dooy ginawang hari ni Abner si Isboset upang mamuno sa Gilead sa mga Asuryo, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin, at sa buong Israel. Verse 10, si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel, ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Judah. Verse 11, naghari si David roon sa loob ng 7 kalahating taon habang siya ay nanirahan sa Hebron. Verse 12, ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanaim upang pasukin ang Gibeon. Verse 13, ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Zeruias ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang 2 pangkat sa may ipunan ng tubig sa Gibeon at magkatapat na humanay. Verse 14, sinabi ni Abner kay Joab, palabasin mo ang magaling ninyong tauhan at isa-isang makipagtagisan ng lakas sa mga tauhan namin. Mangyayari ang gusto mo, sagot ni Joab. Verse 15, 12 sa panig ni David ang isa-isang lumabas at tinapatan naman ng 12 Benjamita sa panig ni Isboset. Verse 16, bawat isa ay kumuha ng katapat ng naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagliran. Parang ano lang, guys, no? Parang ordinary lang talaga sila sa kanila ang pumatay. Okay. Ulitin ko yung verse 16. Bawat isa ay kumuha ng katapat, naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagliran. Sama-sama silang nagkamatayan, kaya ang lugar na iyon sa Gibeon ay tinawag na parang ng patalim. Verse 17, pagkatapos nito ay nagkaroon ng mahigpit na labanan sina Abner kasama ang mga taga-Israel laban sa mga tauhan ni David. Nang araw na iyon natalo ang hukbo ng Israel sa pangungunahan ng Israel na pinangungunahan. Guys, magbasa rin kayo parang para tama rin yung mabasa nyo. Ng Israel na pinangungunahan ni Abner. Verse 18, naroon ang 3 anak ni Zeruias, sina Joab, Abisai at Asahel. Si Asahel ay simbilis ng usakong tumakbo. Verse 19, tuloy-tuloy na hinabol niya si Abner. Verse 20, lumingon ito at siya'y tinanong, ikaw ba si Asahel? Oo, ako nga, sagot niya. Verse 21, sinabi sa kanya ni Abner, tigilan mo na ako, iba na ang habulin mo at
samsaman ng kanyang dala. Ngunit hindi ito pinansin ni Asahel. Verse 22, muling nagsalita si Abner, "Huwag mo na akong habulin, Asahel, at baka mapatay pa kita. Kapag napatay kita, anong mukhang ihaharap ko sa kapatid mong si Joab?" Verse 23, ngunit hindi pa rin siya pinansin nito, kaya patalikod niyang isinaksak ang kanyang sibat at tumago sa likod ni Asahel. At ito'y namatay. Ang lahat ng nakakita sa bangkay ni Asahel ay napapahinto. Verse 24, gayon man, patuloy ring tinugis si Abner ng magkapatid na Joab at Abisai. Nang palubog na ang araw, narating nila ang burol ng ama, tapat ng Giya, sa daang patungo sa pastulan ng Gibeon. Verse 25, ang mga Benjaminitay pumanig kay Abner, nagbuo sila ng isang pangkat at humanay sa ibabaw ng burol na iyon. Verse 26, sumigaw si Abner kay Joab, "Itigil na natin ang patayang ito, wala itong magandang ibubunga, patigilin mo na ang iyong mga tauhan sa paghabol sa kanilang mga kamag-anak." Verse 27, sumagot si Joab, "Saksi ko ang Diyos na buhay, kung hindi ka nagsalita, hindi ka nila titigilan hanggang umaga." Verse 28, kaya't hinipa ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugi sa hukbo ng Israel at huminto na ang kanilang labanan. Kasi nga magkakamag-anak sila guys, tapos sila, yung 12 lipi na yan, magkakamag-anak yan. Okay, ulitin natin yung verse 27. 2 Samuel chapter 2 verse 27. Sumagot si Joab, "Saksi ko ang Diyos na buhay, kung hindi ka nagsalita, hindi ka nila titigilan hanggang umaga." Verse 28, kaya't hinipa ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugi sa hukbo ng Israel at huminto na ang kanilang labanan. Verse 29, pagkatapos ni Abner at ang kanyang mga tauhay magdamag at hanggang tanghaling naglakad sa Araba, tumawid sila ng Jordan hanggang sa Makarte sa Mahanaim. Verse 30, nagbalik naman si Joab at hindi na itinuloy ang paghabol kay Abner. Nang tipunin ang kanyang hukbo, nalaman niyang kulang ng 19 ang kanyang mga tauhan bukod pa kay Asahel. Verse 31, sa panig naman ng mga Benjaminita na pinangunahan ni Abner ay 360 ang napatay, ang dami. Verse 32, inilibing nila si Asahel sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab, at mag-uumagan na nang dumating sila sa Hebron. Nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 3. Tumagal ang digmaan. 2 Samuel chapter 3 verse 1 guys. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at ang angka ni Saul. Lumakas ang pangkat ni David, samantalang patuloy namang humina ang angka ni Saul, mga anak ni David sa Hebron. Verse 2, 2 Samuel chapter 3 verse 2. Samantalang nasa Hebron ito, ang mga naging anak na lalaki ni David, ang panganay ay si Amnon, na anak niya kay Ahinoam. Yung anak ni Saul guys, na naging asawa ni David, hindi na yata niya yung inano niya, kasi di ba pinamigay na yun dun sa iba. Ipinamigay ni Saul dun sa ibang lalaki, so hindi na siya dinala ni David. So 2 asawa na lang ni David ang dinala dito sa sa Hebron. Okay. 2 Samuel chapter 3 verse 2. Samantalang nasa Hebron ito, ang mga naging anak na lalaki ni David, ang panganay ay si Amnon, na anak niya kay Ahinoam. Verse 3, si Kileab, ang sumunod na anak naman niya kay Abigail, ang balo ni Nabal. Ang ikatlo si Absalom, na anak kay Maaka, na anak ni Talmai, na hari sa Gesur. So mayroon pa siyang bukod sa haring Saul, mayroon din siya naging asawa na anak din ng hari. Okay, ang ikatlo si Absalom, na anak kay Maaka, na anak ni Talmai, na hari sa Gesur. Si Mikla pala yung isa. Mikla, yung kay Saul, diba? So, yung anak ni Saul yun. Pero pinamigay na nga yun, sabi ko sa inyo, so wala na yun.
So, 3 na dito. Si Adonias. Oh. Bakit parang ang dami yata dito asawa ni, ni King David. Okay. Yung verse 3 guys, si Kiliab, na ang sumunod na anak naman niya kay Abigail, ang balo ni Nabal. Ang ikatlo ay si Absalom na anak kay Maaka, na anak ni Talmay na hari sa Gisor. Verse 4, si Adonias, ang ikaapat anak niya kay Hagit. Ang ikalimay si Sipatias, anak niya kay Abital. Ang dami niya palang asawa. Verse 5, at ang ikaanim ay si Itream, anak niya kay Egla. Ang mga ito ay naging anak ni David sa Hebron. Puro panganay. Okay. Ilan yung naging asawa niya guys? Si Ahinoam, si Abigail, si Maaka, si Hagit, si Abital, tapos Egla. Okay. Ang kasunduan ni na Abner at David. 2 Samuel chapter 3 verse 6, habang naglalaban ang mga pangkat ni na Saul, at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Verse 7, minsay pinagsabihan ni Isboset si Abner, bakit mo sinipingan si Rispa, ang anak ni Aya, ang asawang lingkod ng aking ama? Verse 8, nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset at sumagot siya, anong palagay mo sa akin, isang taksel, isang lihim na tauhan ng Juda? Hanggang sa araw na ito'y tapat ako sa sambahayan ng iyong amang si Saul, sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan, maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David. Bakit pagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Verse 9, saksi ko ang Diyos, tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David. Verse 10, na maalis ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at maitatag ang paghahari ni David sa Juda mula sa Dan hanggang Beersheba. Verse 11, hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Verse 12, nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang ipinasabi, kanino nga ba ang lupain ito? Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasa iyo ang buong Israel. Verse 13, mabuti, tugon ni David. Papayag ako sa isang kondisyon, hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikal na anak ni Saul. Verse 14, samantala, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset at ito naman ang ipinasabi. Si Mikal guys, naging asawa nga niya, yan yung una niyang asawa. Verse 14, samantala, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset at ito naman ang ipinasabi, dalhin mo sa akin si Mikal, ang napangasawa ko bilang kapalit ng sandaang balat ng pinagtulian ng mga Filisteo. Verse 15, kaya't pinahiwalay ni Isboset si Mikal sa asawa nito kay Paltiel. Pinamigay nga niya yan kay Paltiel. Si Saul pinamigay ni Saul si Mikal sa kay Paltiel na anak nila is. Verse 16, sumama si Paltiel hanggang Bahurim at habang daay umiiyak, ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol. Verse 17, nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel at sinabi, matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. Verse 18, dumating na ang panahon upang matupad iyan. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya, sa pamagitan ni David, ililigtas ko ang bansang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo at iba pa nilang mga kaaway. Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin pagkatapos nagpunta siya sa Hebron at sinabi kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ng lipi ni Benjamin. Verse 20, nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan, hinandugan niya ito ng isang salo-salo. Verse 21, sinabi ni Abner kay David, may ilalakad na ako upang ihandog ng buong buo ang Israel sa inyong kamahalan. Magpapasakop sila sa inyo at maghari kayo sa kanila ayon sa inyong kagustuhan. At mapayapang pinalakad ni David si Abner. Pinatay ni Joab si Abner. Verse 22, pagkalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ang mga kawal ni David sa pangunguna ni Joab.
napakarami nilang samsam na dala. Verse 23, nalaman agad ni Joab na si Abner ay nakipagkita sa hari at pinayagan itong umalis ng payapa. Verse 24, pinuntahan agad ni Joab ang hari at sinabi, bakit po ninyo ginawa ito? Naparito na nga si Abner at pinakawalan pa ninyo. Ngayon wala na siya. Verse 25, hindi ba ninyo kilala si Abner? Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ang inyong mga ginagawa. Verse 26, pagtalikod sa hari, ipinahabol agad ni Joab si Abner, inabutan nila ito o sa may balon at tubig sa sira. Hindi alam ni David ang mga nangyayaring iyon. Verse 27, nang maibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunwari mag-uusap lang sila ng sarilinan. Dito niya isinagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito'y namatay. Verse 28, nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, ako at ang aking kaharian ay walang sagutin sa harap ni Yahweh sa pagkamatay ni Abner. Verse 29, dapat itong panagutan ni Joab at ng kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan sana'y huwag mawalan ng mga baldado. May sakit sa natulo, sakit sa balat na parang kitong mapapatay sa labanan o mamamatay sa gutom. Verse 30, ngunit kinakars na guys ngunit sa ganoong paraan ginantihan ng magkapatid na Joab at Abisai si Abner dahil sa pagpatay nito kay Asahel sa labanan sa Gibeon. Verse 31, iniutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit at magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang haring David ay nakipaglibing din. Verse 32, nang si Abner ay ilibing sa Hebron, umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Verse 33, ganito ang awit pagluluksa ng hari. O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Verse 34, ikaw naman ay malay at walang gapos ang mga kamay, mga paa mo na may hindi natatanikalaan. Ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan. Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Verse 35, hinimok nila si David na kumain kahit bagya, ngunit sinabi nito, isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw. Verse 36, ang mga tao ay sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David sapagkat ito'y nakalugod sa kanila tulad ng iba pang ginawa ng hari. Verse 37, noon nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ang hari sa pagkamatay ni Abner. Verse 38, sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Verse 39, kahit na ako'y hari, nanliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Seruias. Hindi ito maatim ng aking kalooban, parusahan nawa sila ni Yahweh. Bukas na itong chapter 4 guys. 2 Samuel chapter 4, pinatay si Isboset. So, bye everyone. God bless.